Kaugnay ng direktiba ni President-elect Rodrigo Duterte kontra sa malalaking mining company na sumisira umano sa kalikasan, makakausap natin si Primo Murillo, Advocacy Officer ng Philippine Ministry or Partnership Incorporated o PMPI. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Rafi. Opo, ano po yung reaction nyo doon sa direktiba ni President-elect Duterte na itigil na yung operasyon ng mga mining companies na sumisira daw sa kalikasan? Bagamat, of course, wala pang kumbaga nitty-gritty nitong directive na ito. Alam mo, Rafi, no, though alam natin hindi pa nakakabot ng si Mayor Duterte dito presidente, pero medyo promising itong sinasabi niya. Sana magkatotoo nga itong mga sinasabi niya kasi sa katunayan sa amin sa PMPI, nag-initiate na kami ng isang sign-on letter para ipahinto ang pagmimina sa mga maliliit na ito sa Pilipinas. No, kasi tingin namin, hindi talaga kaya ng maraming ito sa Pilipinas na ituloy-tuloy ang mining. Sinasabi niya na gusto niyang model yung sa Australia. Yung Australia, yung Canada, yung mga ganyang, yung China, malalaking bansa yan. No? Kaya nilang i-host ang mining operation. Dati maliliit tayong isla. Ngayon, ayan, optimistic kami. Siyempre, gusto namin magkatotoo ito. Gusto namin na i-engage pa siya lalo at tingnan natin kung saan tayo aabutin. Sa ngayon po ba, ano po ba yung estado ng mining sa ating bansa? Sa ngayon, ang itsura ng mining sa Pilipinas, dati tolerant lang, hinahayaan lang. Ngayon, mayroong active promotion ng gobyerno na gusto nila talagang binahin yung maraming parte ng ating bansa. Pero of course, sinasabi, isa tayo sa may pinakamayamang bansa pagdating sa potensyal ng pwedeng mamina, mga iba't ibang minerals. Pero meron ba talagang paraan para sustainable ito at ligtas itong makuha ng hindi naman magiging malaki yung impact nito sa kalikasan? Alam mo, Rafi, sa amin sa PNP, no? Kung meron talagang scientific at makakalikasang paraan para kunin yung mga yan, okay lang Pero sa ngayon, hindi ganun ang nare-receive namin ng mga reports sa mga communities. Hindi ganyan yung mga sinasabi. Maraming mga nagreklamo, maraming mga protesta pa nga na umaabot. So, baka kailangan talaga natin ng maayos na polisiya na maglilinaw kailan pwedeng payagan at magiging mahigpit kung paano yung pagbibigay ng permiso sa mga minero. Of course, ang sinasabi po ng ibang eksperto, yung mga malalaking mining companies, kahit papaano may sinusunod silang panuntunan. Pero yung mga community mining operations, ito raw yung talagang matindi yung epekto sa kalikasan. Ano pong reaction nyo roon? Actually, Rafi, no? Yan yung sinasabi lagi ng mga malalaking miners, ng mga large-scale miners. Meron silang mga sinusunod na standards. Pero ang isang realidad, yung standards na yan, hindi naman yan isang international standard na sinusunod na maraming minero. At ibig sabihin, aprobado. Maski nga yung sinasabi natin ng mga Canadian, Australian companies, minsan may mga problema din silang inaabot kahit na sinasabi nga may standard silang sinusunod. Natatakot lang kami na itong sinasabi kami, responsible miner kami, ay ginagawang lisensya para sabihin na ang mga maliliit na mga minero yung mga hindi responsable. Pero nagte-turn naman ng blind eye doon sa sarili nilang mga pagkakamali. At pwede nating ilista yan. Napakarami yan. So sinasabi niyo po talaga problema yung enforcement. Of course, hindi lang pagdating sa sektor ng mining pero sa lahat halos ng sektor ng ating lipunan, enforcement yung malaking problema natin. Isa rin sa talagang malaking problema ang enforcement, bagamat may problema din sa polisiya. Ngayon, with the Duterte presidency na sinasabi gusto niyang ipatupad ang batas, tingnan natin, baka mas maganda ang abutin natin. And talking about mga community mining companies, ano naman yung magiging epekto na kaya nito, itong pronouncement ni incoming o President-elect Duterte dito sa mga maliliit na minahan? Alam naman natin, pagdating sa mga komunidad na ito, ito lang kuminsan yung kanilang source of livelihood. Totoo, Rafi, no? Though ang malinaw sa sinabi ni Duterte nung party sa Davao, yung big miners, no? Large scale. Pero
hindi ibig sabihin na itong mga small-scale miners ay hindi rin naman nakakasira sa kalikasan. Pero dahil ito nga, mga small-scale, mga nasa komunidad, mas kaya natin yung kausapin siguro na dali natin sa ibang paraan yung livelihood nila. Kasi ang pagkausap sa kanila ay usapin ng magmimina kami o hindi, may trabaho kami o wala. Diba? Kumikita kami o hindi. Kung ma-redirect natin sila doon sa aquatic resources, sa agriculture, na mas may potential at mas sustainable yung livelihood nila, baka mas makumbinsin natin at baka mas okay, no? Kesa doon sa yung large scale kasi profit motive natural kahit hindi naman agriculture ang kanilang negosyo, so hindi sila pupunta doon. Well, with the pronouncement of the President, sa ngayon po ba may aktibo na kayong action na gagawin? Makikipag-communicate kayo sa kanya bilang isang organisasyon para naman matrash out ika nga yung mga problemang na-cite na ninyo na hindi tinutugunan ng kasalukuyang administrasyon? Yung kaninang nasabi ko, Rafi, no, yung sign-on letter. Sa ngayon, dahil nga yung sign-on letter, ang aim, mapahinto ang pagmimina sa mga tinatawag namin na island ecosystem. At gumugulong na ito. No, sa ngayon, mga signatories ito, kasama yung ilang mga organisasyon sa mga isla, Marinduque, yung isang isla dyan sa Albay, yung Rapu-Rapu, may mga organisasyon dyan na sumama, yung sa Manicani and Humonhon sa Eastern Samar, mga maliliit na islang tinamaan ni Yolanda, may mga organisasyon din sumasama. At gumugulong ngayon yung pagkuha ng signatures niyan at ang balak namin, maparating yan sa Presidente. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito. No? May isa lamang ho akong katanungan. Yung ilang mga mining companies po kasi na malalaki, meron silang ISO certification. Makakatulong ba yan sa pagpapakita ho halimbawa kung talagang nababanggit sila ng Presidente na maaaring merong irregularidad pero meron sila maipakitang ganyang dokumento? Hindi ako familiar kung ano yung sinicheck ng ISO, no? So hindi ko gaanong reacta yan, Connie. Pero maraming mga ISO level, no, yung mga pasado dyan sa standard ng ISO na yan, na meron din namang mga suspension na inabot. No, pwede, may mga suspension na inabot dyan sa Zambales, may suspension na inabot dyan sa Eastern Samar, na mga sinasabing mga kumpanyan responsable, mga ISO certified. Pero yun nga mukhang itong ISO certification hindi sa atin nagsasabi na walang mangyayaring masama sa kalikasan at sa mga tao. No? Mukhang ito ay sa negosyo. Mukhang magaling silang maghawak ng negosyo. Alright. Maraming pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras. Maraming salamat, Connie and Rafi. Yan po naman si Mr. Primo Murillo, Advocacy Officer ng PMPI.